Ito ang bayad sa servisyo na iyong pusang Panginoon. Alagang ito ng mabuti. Taisho, maarte ka pa rin. Shenyang, natagpuan ko na yung babaeng yung kagabi. Pagsisisihan niya kung gusto niya mabuhay pa siya. 1,000,000 para layuan si Kue Xingleng. Seryoso ka? Bakit hindi mo nalang gawin 10,000,000? Bakit hindi mo lang siya nakawan? Sira ulo ka ba? Tumigil ka sa papanggap na mayaman kung wala ka namang pera. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti na huwag namuha ang nangyari kagabi. Huwag kang magpanggap ng walang nangyari. Nag-enjoy ka sa Jiangxi Hotel, di ba? Mas mabuti sabihin mo sa kanya kung sino ako. Anong kinalaman mo rito? Huwag ka na muling magpakita sa akin hanggat wala kang 10,000,000. Alis! Para sa 1,000,000 yun. Mapanganib talaga mga tao sa labas. Ikaw ang mas ligtas. Pusa ko to. Lasing ka na. Pusa ko to. Lasing ka nga. Puso ko to. Sa akin nga to. Ano bang problema mo? Isang CEO na hindi tumatanggi sa lahat ng tukso. Iyan ay balitang balita. Ikaw? Sir, hindi niyo pa nababayaran ang bill ninyo. Kakakuha lang ng litrato. Mainit-init pa. Ayos-ayos. Ipadala agad sa media. Kakakuha lang nito, di ba? Kung hindi mo ipadala, paano ako makakahanap ng manugang? Baka patayin ako ng CEO kapag nalaman niya. Huwag tayong gumawa ng ingay. Kapag magingay tayo ng ganito, paano kung maghiwalay sila? Noong nakaraan, may isang hindi sumusunod. Ano ang nangyari sa kanya? Para sa kalagayan ng CEO, susunod ako sa utos ni Madam. Marunong kang dumiskarte. Sige na, umalis ka na. Sige po, sige po. Ang cute naman ito. Para ako nung kabataan ko. Magandang araw, Mr. Fu. Wow! Ang gwapo niya! Palaging single ng CEO. May pag-asa pa kaya ako? Tingnan mo ang CEO at si Assistant Han. Nagkakakilig sila. Shenyang, nasaan ang hinihiling ko? Shenyang, nasaan ang hinihiling ko? Gusi, babae, 26 na taong gulang, assistant ni Celebrity Jiang Shenling, sikat na workaholic. Gusi? Ito lang? Imbestigahan mo! Saan siya nanggaling? At saan siya nakatira? Alamin mo lahat ng detalye! Opo! President Fu, para sa habang buhay nating kaligayahan, patawad na lang. Sa wakas, ako naman ang gumaganti sa CEO. Ang galing! Totoo nga pala sila talagang magkasintahan. Yes! Art ba talagang ginagawa mo? Para kang sinapian ng demonyo! Pa, huwag ka namang hula pa. Siguradong hindi na ako babalik. Itong batang ito, parang pamilyar siya sa akin. Mr. Jiang, itong mga chismis tungkol sa'yo, itong mga hilig mo, itong mga kahilingan mo, Anong balak mong gawin? magbibitiw na ako. Anong sabi mo? Ako ay magbibitiw na. Huh? Teka, anong kalokohan to? Bakit ka aalis? Kapag umalis ka, paano na ako? Koshi, ano namang drama to? Magbibitiw na nga ako. Simula ngayon, ako wala nang kinalaman sa inyo. At ikaw, pwede mo na ituloy ang kaartihan mo. Sinasabi ko, anong panibagong pakana mo na naman? Yung talino mo, pwede bang mas mataas man lang kahit kaunti sa taas ng katawan mo? Sa wakas, malaya na ako. Kuya Xingling, tingnan mo siya. Paano naging ganito na siya makipagsalita sa akin? Si Gushi, workaholic yan. Bakit siya biglang nagbitiw? Tingnan mo nga kung anong pinaplano niya.
Bayaran ko na lahat ng utang. Ang sarap sa pakiramdam. Hello? Buntis? Gold digger. Babaerong lalaki. Sabihin mo, magkano gusto mo? Hindi ko nga ibebenta. Sige, akala ko matino ka. Lumabas na rin totoong ugali. Ang bata ay sa akin. Magkano bang gusto mo? Ikaw na magsulat ng halaga. Ayoko ng pera. Anak ko yan. Anak, magiging lola na ako? Anak din yan ng pamilya namin. Hindi ko hayaan ang anak ng pamilya namin ay lumaking palaboy sa labas. Hindi karapat dapat sa amin. Pero nangyari na kasi ang nangyari. Sa tingin ko, hindi mo rin kayang buhayin yan. Ang bata'y walang kasalanan. Kaya, ang bata ay sa amin. Hindi ito matutumbasan ng kahit anong halaga. Plano mong iwan ang ina at kunin ng anak? Huwag mo akalaing makukuha mo ang bata. Ay, paano ako nagkaroon anak ng ganito kapangit ng ugali? Bilis, ihanda ang dot at alok ng kasal. Kung hindi, ang mabait kong manugang at apo, baka mawala pa sa amin. Miss Gu, simula nang hindi mo pinapayagang makipagkita si Wanwan sa alaga namin, si Cutie, hindi na siya makakakain ng maayos. Sakto naman at buntis si Wanwan ngayon. Dalhin na natin siya dito para magpahinga. Kung magkanong gusto mo, ikaw nang bahala magsulat. Inaapi ang puso namin si Wanwan, hindi pa nga kita sinisingil. Na-hospital siya? Yung operasyon at mga sumusunod na gastos, aabot ng humigit kumulang 1 milyon at kailangan magdesisyon agad. Ma, sa wakas, natapos ko na bayaran ang mga utang. Pwede na sana tayo mamuhay ng masaya. Bakit mo ako iiwan ng ganito? Kaya pala siya mukhang pera dahil dito. Nagkamali ako ng akala sa kanya. Gushi, anong brand ng plastic bag ka ba? Ang dami mong kayang ilagay. Bakit di mo kinuha yung 200 million na galing sa lalaking yun? Tama na nga. Ganito ka rin ng kwarto sa ospital? Paano mo ito inaayos? Opo, agad ko pong papalitan. Nakakainis talaga. Sino po kayo? Ikaw si Sisi, hindi ba? Ang ganda mo talaga. Tungkol sa sakit ng mama mo, nagtanong ako sa doktor. Ikaw, huwag ka na mag-alala. Oo. Aayusin na namin agad ang operasyon. Anong balak ninyong gawin? Ako ang ina ni Shensi. Ang sakit ng binan ko, ako nang bahala roon. Sa ganitong panahon, kailangan mong alagaan ang sarili mong kalusugan. Walang kwentang lalaki. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yung walang kwenta kong anak na lalaki. Mukha ako pang kailangan maghanap ng manugang. Huwag kang mag-alala. Ako, tsak na paluluhayan ko yung suwel kong anak. Mukhang alam mismo ng mama niya kung anong klaseng tao ang anak niya. Ayos lang. Wala namang malaking bagay. Hindi kailangan palakihin. Napagkaapi naman. Buntis na nga. Sinasabi pang maayos lang. Hindi pwede. Kailangan magpakasalagad. Huwag kang mag-alala. Tiyak na pananagutan niya ito. Wanwan, sobrang salamat sa'yo. Hindi ko akalain para kay mama. Nagawa mong makuha ang ganitong regalo. Pasensya ka na kay mama. Nakakahiya naman ito. Sobrang gastos naman. Hindi naman ako nahihirapan. Huwag namang salita pa. Napagkakamalan ko pang nahiya. Lahat ng para sa'yo, ibibigay namin. Nako. Nako. Nakakaawa rin palang lalaking yun. May mama pa siya may depression sa pag-iisip. Sige na nga, tapusin mo lang palabas. Salamat, tita. Tatanggapin ko na ito. Ayos na. Ang kasal ba Chinese style o Western? Maghahanda ba ng kwarto ng lalaki o kwarto ng babae? Ayos lang. Nako, maganda lang ng pareho. Paano kung kambal na lalaki at babae? Hindi ka pa rin aalis? Papalitan ko ng kwarto. Hindi na kailangan. Ayos naman ang mama ko sa kwartong ito. Hindi rin siya sanay. Oo nga naman. Kahit palitan, ako pa rin magbabayad. Aalis na muna ako. Uuwi ako para maganda lang ilang gamit. Hintayin mo ako, ha? Sige. Mrs. Lin, mag-ingat ka. Kanino ba talaga ang medical record na to? May sakit sa puso ang taong ito. Ito'y para sa nakarang pasyente ng kwarto. Yung kasalukuyang pasyente, hindi ko pa na medical record niya. Hayaan mo na nga. Mag-assign ka ng staff. Yung pasyente ngayon, alagaan natin na mabuti. Sige na. Hi, ang galing ng props ngayon. Parang totoo. Hello, Jen Xingling.
Hindi ba nag-resign ka na? Bakit tumatawag ka pa rin? Ako nang balag kay Shengling mula ngayon. Pagsisihan mo yan. Sira talaga to? May ulo lang para mamukhang matangkad? Kalabanin mo ko. Masarap mag-resign, pero kung walang pera, grabe, kasalanan ko ba to? Wanwan, tama, si Wanwan. Wanwan, patawad talaga. Wala kong choice kundi tawagan ng laking yun. Pinaba ang tawag ko? Tama nga, kung ang puso ay masama, mas masama ang amo. Ay, maganda pala itong magiging manugang ko. Ang ganda talaga. Trenda ng anak kong lalaki. Wala pa rin girlfriend. Ma, gawa-gawa lang ng media lahat ng yan. Eh halos manghalikan na kayo. Gawa-gawa pa rin. Niloloko mo ba ako? Ma, hindi lang yan pagkakaintindihan. Huwag kang magalala. Aayusin ko agad to. Aayusin daw? Ano bang iniisip mo? Anong ayusin? 30 ka na. Eh anong meron? Kahit araw-araw mo linisin sapatos mo, 30 ka at single ka pa rin. Buti nga may babae may gusto sa'yo. Anong ginawa mo? Hindi mo lang naisip kung paano ayusin ang kasal ninyo? Ang iniisip mo pa ay paano siya alisin. Mr. Fu, sabi ng doktor, bawal ma-stress ang mga matatanda. Kailangan nila ng pahinga. Kung hindi, may mangyayaring masama. Para na rin akong sinumpa. Nang bata pa ako, tinapi ako ng asawa ko. Anak ko na naman ang maapi. Anong klaseng karma ito? Ma, tatawag ako ng ambulansya. Bawal kang tumawag. Basta ako, gusto ko na siya na maging manugang. Kung hindi, hindi ako magpapagamot. Hindi ako iinom ng gamot. Mamamatay na lang ako. Ma, wala akong relasyon sa babaeng yon. Paano ko siya pagkakasalan? Sige, ang papa mong masama, ang anak masama rin. Nagmana ka talaga sa kanya. Isang pamilya ng mga salbahe. Mamamatay na lang ako. Sige na! Basta magpatingin ka sa ospital. Tapos papakasalan ko siya. Mabuti. Ma, Nang marinig kong sinabi mo ikakasal ka, ang pakiramdam ko ay biglang gumalang sobra. Pupunta na ako agad papuntang ospital. Magpapasama ko kay Shenyang. sige. Ababa, akala mo matatalo mo ako? Doon pa rin sa dati. Pag-usapan natin ang kasal. Pirmahan mo ng kontrata. Hindi maaari. Maganda ng halagang hinaalok ko. Pirmahan mo ng kontrata. Basta huwag ka na umasa na makukumpa siya. Huwag ka masyadong sakim. Huwag kang lumampas sa linya. Sige. May karagdagang kondisyon. Ang Party A sa hinaharap. Hindi kailan nang pwedeng hingin kay Party B na ibalik si Wanwan. Note, anak ng awa ni Go Shimao. Party B, Go Shi. Ito ang 1 milyong deposito. Ito ang peking marriage certificate. Tandaan mo ang tungkulin mo. Pasayahin mong mama ko. Huwag kang mag-alala, daddy sponsor. Artiya lang naman, hindi ba? Hindi ko inaakala na kahit isang babaero ay may malasakit sa ina. Sige na nga, tutulungan ko na. Mukhang pera. Oo, lahat ng sabi ni daddy sponsor ay tama. Parehas silang babae. Bakit ang laki ng pagkakaiba? Hello? Kinuha ko ng marriage certificate. Sabi niya, kinuha na niya ang certificate. Ha? Kinuha na ni Shensi at ng babae iyon ang certificate. Kinasal na sila. Nagpakasal na silang dalawa? Hindi ba dapat masaya ka? Bakit siya nagpakasal? Hindi ba't ito ang gusto mo? Paano nakapagpakasal siya habang wala ako? Hindi pwede. Hindi yan bilang. Hindi ko naman nakita, kaya walang visa. Kailangan lang kumuulit ng certificate. Madam, kasal na sila. At may baby pa. Kailangan ba talagang ulitin ang pagpapakasal? Hindi naman kailangan. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bumili ka ng mga gamit. Apa. Tita, tamang-tamang dating mo. Samahan mo kami. Bibili tayo ng gamit ng baby. Gamit ng baby? Oo nga, nagpakasal na si Chenji. Malapit ko na magkita ang unang apo ko. Ano? Nagpakasal na siya?
Ang hiling ko, sana palaging malasog si mama at papa. Ang bait mong bata, pero pag sinabi mo ang birthday wish mo, Oh, siya. Ano bang sinasabi mo dyan? Ang wish ni Shishi, check na matutupad. Sige na, hipan mo ng kandila. Opo. Papa, pakiusap. Gabayan mo si mama. napaka-successful ng operasyon. Maaari ka na makampante. Salamat, Dok. Shishi, ano pa bang mga hiling mo? Gusto kong maging designer. Ang anak natin, Jack siya ang magiging pinakamagaling na designer. Salamat, Papa! Papa, sa wakas ay matutupad ko ng aking pangarap. Hindi pa rin siya natatahimik. Bagong simula. Kaya natin to. Pakiasikaso ng mga file na ito. Ibigay mo sa akin bago mag-uwian. Opo. Tama nga. Ganang kabuang pangarap, gano'n rin ka-rush ang realidad. Dumating na si Boss Fu. Bakit may babae sa tabi niya? Si Chan-Chan, ang babae sa tabi ni Boss Fu. Ibig sabihin si Boss Fu, may pag-asa ako. Ex-girlfriend niya si Chan-Chan. Umaasa ka pa. Ay, napaka-inosente. Lalaki lang naman yan. Mas malaga pa rin ang career. Ipapakilala ko lang ang ating bagong supervisor, si Chan Chan, or Supervisor Chan. Si Gusi, ang dating assistant ni Jiang Xingli. Ngayon, ang bago niyang trabaho ay sa kumpanya ng lalaking ito, sa Fushi Group. Lagot ako. Gold digger? Bakit ka nandito sa kumpanya? Delikado to. Magkakakumpanya kami ng lalaking basura. Kapag nalaman ng iba na nagpakasal kami ng peke, ano na lang. Basta, magtulungan tayong lahat. Lucy, tama. Hintayin mo lang ako. Lagot, anong gagawin ko ngayon? Chen Yang! Boss Fu! Bilisan mo't alamin kung paano nakapasok ang babae yung si Gusi sa kumpanya. Pumasok siya sa normal na proseso ng aplikasyon. Bilisan mo, maghanap ka agad ng paraan para matanggal siya. Ha? Pag nalaman ni Madam to, tsak napapatayin niya ako. Ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sige, tatanggalin ko agad. Ang hirap ko talaga. Anak, kunin mo si Shishi ngayon at patirahin mo na siya sa atin. Ma, may trabaho pa siya eh. At saka, masyadong malayo ang lumang bahay. Anong malayo? Na-check ko na yan. Nag-resign na siya. Wala na siyang ginagawa. Napag-iwanan ka na ng impormasyon. Nagkataon lang, nasa kumpanya na natin siya. Bagong hire bilang designer. Sabay ka papasok at uwi. Ayos ba? Oh, ganun ba? Mamaya, isama mo siya sa hapunan. Ha? Shenyang! Boss po, wag mo na lang siyang tanggalin. Ano? Ang sabi ko, wag mo na lang siyang tanggalin. Sige po. Bakit nandyan ka pa? Nagpapanggap ka bang poste? Opo. Ayos na. Sana wala nang kaguluhan pa sa susunod. Papa, sa wakas, natupad ko ng aking mga pangarap. Ito ay yung employment test. Pag hindi mo ito natapos, huwag ka nang bumalik. Sige po. Hindi ba pinapahirapan ka niyan? Ang proyektong yan, ilang taon na ang hindi nakakakuha niyan. Kakapasok mo lang, hindi ba? Kanino ba ako nakabangga? Huwag mong sabihin siya. Lalaking basura. Hello? Gusto makipagkita ni Mama sa'yo mamayang gabi. Mabait kong manugang. Iha, nandito ka na. Tita, anong tita? Tawagin mo akong mama. Bakit ka nakahayas ng ganyang kataas? Hindi yan maganda sa kalusugan mo. Chelsea, kumuha ka ng sapatos. Ha? Ang totoo, nabalitaan ko nag-resign ka na. Plano ko pa naman sana hanapan ka ng trabaho. Kapag may sinarang pinto, mayroon din bubukas na isa na para talaga sa'yo. Magkatrabaho pala kayo ni Shensi. Ayos din yon. Kumusta naman?
Sino po nagsabi sa'yo? Ayusin mong attitude mo sa trabaho. Ayos lang naman po. Mabuti naman. Isa na lang ang hiling ko ngayon. Sana makapag-alaga na ako ng apo agad. Kahit apo na babae, hindi ako choosy. Sisi, ano sa tingin mo? Sige na nga, kung walang ibang papasok sa impyerno, ako na lang. Sige. Ipapanganak ko talaga isang cute na bata. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Inaamo kong nanay mo. Tinutulungan kitang tuparan tungkulin mo bilang anak. Magpakahinahon ka. Anong pakialam mo? Huwag mo na siyang pansinin. Sisi, pagdating sa trabaho at iba pa, hayaan mo si Shensi ang gumawa. Habang nasa kumpanya ka, gawin mong gusto mong gawin. Designer ka, hindi ba? Bibigyan kita ng investment para sa design company. Ikaw magiging boss. Ang bait ng mama mo. Bakit siya nababaliw? Hindi na po kailangan. Ayos lang po ako ngayon. Ma, may bigla ang nangyari sa kumpanya. Kailangan na naming umalis. Tara na! Babalik na lang ako sa susunod. Huwag mong kalimutan bumalik ha. Mag-ingat ka. Sinasaktan mo ako. Anong pinagsasabi mo sa mama ko? Please lang, tinutulungan lang naman kita, okay? Wala talagang gantimpala sa mabuting tao. At saka, hindi magandang lagay ng mama mo. Kaya mula ngayon, huwag mo na siyang inisin. Ano? Alam ko na, ang mga ina, lagi nilang gusto na maging matagumpay ang anak nila. Pero ang pagpapanggap na mayaman, hindi bagay sa'yo. Nagpapanggap ako? Nagpapanggap ako ng ano? Lahat ng lalaki may pride. Huwag na lang kayo natin siyang ipahiya. Sige na, tama na. Dahil magkasama naman tayo sa isang kumpanya, magkunwari na lang tayo hindi magkakakilala. Ang tulong mo ngayong araw, hanggang dito na lang. Paalam na. Shenyang, sabihin sa design department, huwag hayaang maging maayos ang buhay ni Gusi. Sisi, na-miss ko ang papa mo. Kung sakali na magkaroon ka ng maayos na kinabukasan, magkakapanatag na rin siguro ang kalooban ko. Mabubuhay ka ng matagal. Makikita mo pa akong ikasal at magkaanak. Tutulungan mo pa akong mag-alaga ng mga apo. Oo. Anak, sisikapin kong hindi maging pabigat sa'yo. Sa wakas nakita na rin kita, Sisi. Miss na kita. Bakit ka nandito? Di pa ba sapat ang mga chismis mo? Iniwan mo na ako. Wala na akong pakialam. Tumigil ka na nga. Sisi, sino siya? Magandang araw po, tita. Ako po si Jiang Xingling. Hindi pag-usap ang trabaho dito. Mama, aalis muna kami. Tara na. Bilisan mo. Ikaw talaga. Ano mo gusto mong gawin? Susunduin sana kita pabalik. Nag-resign na ako. Hindi na ako babalik. Ayaw mo bang mag-design? Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng sarili mong brand. Ikaw, Sisi, gusto kita. baliw ka ba dyan, Xingling? Ano naman yung kalokohan mo? Oo, ako nga. Kahit anong gusto mong gawin, magagawa ko. Palagi kitang susuportahan. Sabihin mo, may problema na naman ba? Wala. Bakit ganyan ang iniisip mo sa akin? Allergy ka sa pusa. Hindi ka pwedeng kumain ng mangga. Ayaw mong tawagin ang anak mayaman at kung ano-ano pa. At yung mga walang katapusang chismis mo, alin ba doon ang hindi ko inayos? Nagkunwarang kawawa ng walang beses para sa'yo. Nasampal ako ng 6 na beses. At pati silang yun, di ka rin tinigilan. Paano mo gustong isipin kita ha, Mr. Jiang? Hindi ko naisip yon. Nandyan ang pinto. Lumabas ka na lang. Paalam. Dating boss, ang saya. Bakit, Mr. Fu? Hindi ba sabi mo, mahihirapan siya kay manager dyan, kaya gusto mong tulungan siya dahil naawa ka? Bakit ganyan ang mukha mo? Sa tingin ko, matapang siya. Hindi siya kailangan ng tulong. Ang mag-ina talaga, parang pinagayahan ng isang hulmaan. Parang kasamang tigre, pagkasamang rena, parang kasamang lobo. Kuya Shengling, Sa tingin mo ba, napakasama ko kay Gusi? kailan ka naging mabuti sa kanya? Mukhang napakasama nga. Gusi na naman. Nagkakainis ka talaga. Malanding babae. Lang Yue, opisina ito. Ano bang pinaggagawa mo? Ahas! Kung
Umalis ka na pero ayaw mo pa rin tumigil. Angas ka! Gusto mo mag-ask pero di ka naman pasado. Kung makita ka ni Pusong Ling, hindi niya alam kung paano pisisulat. Kasi, halika nga dito. Terminado ka na. Itong kompensasyon mo. Terminado? Hindi kami kumukuha ng tao nagdadala ng masamang imahe sa kumpanya. Kumalat ang issue mo sa buong syudad. Paano pa kita ipagtatanggol? At saka, meron na kami bagong designer na papalit. Sikat pa. Umalis ka na. Malaki naman ang bayad. Salamat sa kabaitan, Manager Chan. Kung gusto mong makuha ang lalaki, galingan mo naman. Sayang ang oras mo sa akin. Baka sa huli, ikaw pang matalo sa sariling laro. Ito, para sa'yo. Nakakainis ka talaga! Anong tinitingin mo? Baliw! Mr. Fu! Masama to! Bakit? Para ka namang namatayan. Nababaliw ka na ba? Matuto ka sa matanda. Yung asawa mo, pinalayas na. Una, hindi ko siya asawa. Pangalawa, anong nangyari sa kanya? May nag-iskandalo sa opisina, kaya tinanggal siya. Naayos na rin ang mga gamit niya. Anong ginagawa mo? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kanina, daldal ka ng daldal. Ngayon, kabado na naman. Bakit ka bumalik? Hindi ba ipaglalaban mo siya? Kung siya'y masasaktan. Ikaw? Sinasabi ko sa'yo, yung nangyari kagabi, huwag nang maulit. Kapag nagalit yun, pati si Niu Muwang, mag-aaro, at si Son Wukong, mapipilitang mag-circus. President Fu, una, tigilan mo na yung mga banat mong witty. Pangalawa, umalis na yung tao. Relax. Hindi siya yung tipong papayag na apihin lang. Anong klaseng ghost couple to? Sino mo managis sa manugang ko? Punta natin ang malanding yon. Ipapakita ko sa kanya kung anong ibig sabihin ng latigo ng may iodine. Tayo lang? Tama. Ano kung sangkot dito? Ako nang kakampi niya. Kailangan ng paluyon siya ng kaunti. Sabi ko na ayaw niyang pumunta. Ano? Anong kabaliktaran ng mundong ito? Kawawa naman ang mahal kong manugang. Kailangan ko siyang aluin. Madam, makinig ka muna. Sa ganitong sitwasyon, dapat si President Fu ang umaaksyon. Kung hindi niya kaya, ikaw ulit ang tumapos. Parang isang perpektong finishing blow. Hindi masama. Inaasa ko pa naman sa kanya insurance ko. Pero mukhang wala talaga. Pero dahil nandyan ka, mas kampante na ako. Pwede na ba akong umalis? Sige, umalis ka na. Sige ho. Walang effort ang partner ko. Ako lang lagi ang nagpupursige. Ang hirap talaga. Ewan ko na lang kung kumusta na sila. Anong balak mo? Busy ako ngayon. Magpapalit ng designer si Chan Chan. Kailangan mo ba ang tulong ko? Paano mo naman ako matutulungan? Ano bang ginagawa mo? Curious lang ako kung sino ka. Chan Chan? Dapat Manager Chan ang tawag mo, di ba? Ako? Ikaw, sino ka ba talaga? Anong problema mo? Nagbibiro lang ako. Akala ko talaga isa kang CEO. Pero apelido mo rin Fu. Katulad lang sa presidente. Kamag-anak mo ba siya? Hindi mo naiintindihan. Hindi yan totoo. Ay, ayos lang. Alam mo ba, si President Fu at ang assistant niya, sila ay magjowa. Ganyan kalaking reaction mo. Alam mo rin pala. Ikaw ba yung assistant na yun? Oo nga. Kaya gusto niya akong pagkasalan ng peke. Kaya andito siya sa kumpanya. Tinatawala si manager siya sa pangalan niya. Confirm nga. Hindi totoo yan! Mali ang iniisip mo! Wala kaming anumang relasyon! Maniwala ka! Huwag kang mag-alala. Hindi kita huhusgahan. Salamat sinabi mo sa akin ito. Alam ko na paano kung babagan si Chan Chan. Huwag kang mag-alala. Bye-bye! Uy! Chen Yang, kansilado ang plano bukas ng umaga. Kung tutulungan ko pa ang babaeng yon, isa na akong malaking tanga. Sobrang tanga. Mr.
Magiging ama na si Cutie. Ikaw hindi pa. Ipapadala kita sa Africa at doon ka magbibenta ng winter jacket! Bakit ka nandito? Tanggal ka na sa trabaho. Ang ganda mo talaga. Sayang ka lang bilang manager. Dapat artista ka na lang. Bibigyan ka talaga ng Oscar Award. Ang isang tulo ng aso, dapat lumayo na lang. Hindi ko talaga alam kung anong kasalanan ko sa'yo para tatuin mo ko ng ganito. Pero may isa akong mabuting payo. Bakit hindi mo lang pabalikin ng maayos? Isang maliit na design assistant, ang taas ng ambisyon mo. Mahalagang araw ito ngayon, may isang bigating bisitang darating. Baka mapahiya ka lang. Hindi ka na magtataga sa mundo ng disenyo. Ganun ba? Tingnan na lang natin. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ako si Chan Chan. Akong bagong creative director ng Full Group. Laging bukas ang Full Group sa mga talento. At ang pagkikipagtulungan namin ito sa isang sikat na personalidad. Inaasahan kong makatrabaho siya bilang isang eksperto sa tradisyonal na estilong Chino. Para ang ating brand ay umaangat para sa mas mataas na antas. Ngayon, nandito na siya sa venue. Ibigay natin masigabong palapak para sa kanya. Magandang araw sa lahat. Ako si Ching Ching. Magandang araw sa lahat. Ako si Ching Ching. Dapat sana, dahan-dahan lang. Dahil may tiwala sa akin si Manager Chan. Ako ay masaya. Siyempre may tiwala ako sa'yo. Maging natural ka, best actress. Panatilihin ang ngiti. May mga reporter. Ayos lang. Ako pa rin ang boss mo. Tingnan natin kung hanggang saan ito. Hindi mo lang nagsagawa ng background check. Ayos lang. Hintayin natin. Lahat ng pakulo mo, ilabas mo na. Ayon sa gusto mo. Ay welcome natin si Ching Ching sa ating grupo. President Fu! President Fu! Ano yun? Si Gusi yung designer si Ching Ching na pinili ni Chan Chan. Ang ganda ng counterback na ito. Solid! Ang galing! Alam ko na, hindi siya basta sumusuko. Ikaw naman, parang mas masaya ka pa kaysa sa kanya. Sige, ayusin mo lahat ng kontratang yan. Bakit lagi ko nasasaktan sa huli? Lagi na lang akong talo. Tawang-tawa talaga ako. 220 volts na nga yun, hindi pa rin kinaya 250 na to. Kung nakakapagtali na lang pagkain ng isda, lahat talaga. Para nagbuhat ng bato at tinukpok ng sariling paa, hayaan mo siyang magsisi. Gusto mo bang pabagsakin si Gushi? Tutulungan kita. Ikaw? Bakit? Wala lang. Nagdududa lang ako sandali. Kakatalo mo lang kay Gushi. Ang kapal mo kamong lumapit sa akin. Kung nalaman mo lang noon na kasama si Gushi. Anong sabi mo? Kasama si Gushi? Pwede na ba natin ituloy ang usapan tungkol sa pakikipagtulungan? Hindi ko akalain kinasana si Gushi. Tinalikuran niya kasundo nila ni Kuya Xingling at pinakasalan ng iba. Kasundo na kasama ni Xingling? Kasundo na kasal ni Xingling? Si Jiang Xingling ay panganay ng pamilya Jiang. Nag-awang sila ng pamilya niya at pumasok sa showbiz. Isa lang kanyang kasundo sa kasal. Ang anak ng Gu Group na dabang karote ng sinadya. Si Gu Yanzi. Kaya si Guzi. Wala ko sinabing kahit ano Sige na nga. Anong maitutulong mo sa akin? Makipag-alyansa tayo. Wasakin natin si Gushi ng tuluyan. Ayos, sang-ayon ako. Halika dito. Tingnan mo kung sapat na ito. Anong balak mong gawin? Isakay mo sa kotse. Pupunta sa biyanan ko. Ha? Mag-ingat ka. Mga koleksyon ko yan. Oo. Mr. Fu, anong gagawin natin? Baka mabuking na tayo. Wag na wag tayong mabuking. Chinyang, tingnan mo ang suot ko ngayon. Maganda ba? Oo, maganda. Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang tayo pumunta? Sa ibang araw? Hindi pwede yan. Ikaw ba? Sinusumbong mo ba ako? Wala namang ganun. Ngayon na. Ngayon mismo tayo pupunta. Maswerteng araw ito. Napakaswerte talaga. Ang hirap naman ito.
Ay, sisi. Mr. Fu! Mr. Fu! Ano? Ano? Tara na! Ang tagal ko na nagpapabagal. Bakit hindi pa rin sila bumabalik? Ikaw bang binan ko? Huh? Shenyang, pumasok ka na. Sino kayo? Shishi. Mahal kong manugang? Manugang? Lagot ako. Nakakahiya to sa harap ng lahat. Bakit? Shishi, Shinzi, bakit nakatayo lang dyan? Lapitan mo ng binan mo. Binan? Shishi, hayaan mo ipaliwanag ko. Para eksena sa palabas. Binan? Ikaw? Goshi? Anong nangyayari? Bakit mo ko tinulak palabas? Ma, kakagaling lang ni Mama ko sa ospital dahil sa sakit sa puso. Hindi pa niya alam na kasal kami. Baka matakot siya at kung ano pang mangyari. Bakit nyo nagawang gawin ito? Sobra naman ito. Madam, unahin po natin ang mas malaking kapakanan. Siya po ang nobyo ko. Bakit ganun sinabi ng mama niya kanina? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. May sakit sa pag-iisip ang mama niya. Ginagawa lang namin yun para hindi siya masaktan. Yung kanina ay si Assistant Fu. Special assistant siya ng aming CEO. Ang mama niya, akala siya ang CEO. Kung may maling akala man siya, nakakaawa rin naman ng mama niya. Oo nga, isa rin siyang taong may mabigat na kapalaran. Sige na, papasukin mo na sila. Sige po. Pasok na po kayo. Grabe, muntik na akong himatay sa takot kanina. Akala ko talaga hindi ka papayag. Sigurado ka bang maayos na ang lahat? Huwag kang mag-alala. Ayos na ayos. Kung hindi, ang mahal kong apo ay mawawala na lang. Kung hindi, ang mahal kong apo ay mawawala na lang. Apo? Ikaw talaga, Goshi? Ako? Ano ba talagang totoo? Ang totoo? Yung bata, hindi ba may bata sa sinapupunan ni Goshi? Ikaw! Magkinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi po ako buntis. Kung hindi kayo naniniwala, dalhin niyo po ako sa ospital. Hindi ka buntis? Ma, baka po nagkamali kayo. Sandali lang. Ano yung sinabi ninyo nung isang araw na aangkinin ng anak? Anong anak yun? Anong inaagaw ng anak? Anong ba talaga nangyayari? Sa kapihan? Oo. Sa kapihan nga. Kayong dalawa ay magkaharap. Pinag-uusapan niyo yan. Ma, sinusundan mo ba ako? Hindi. Sabihin mo nga, ano ba talagang totoo? Ma, hindi mo lang kasi narinig ng buo. Ang buntis ay ang pusa. Si Wanwan ng pamilya nila ay nagdadalang tao ng anak ng pusa natin. Ano? Ang buntis pala ay alagang pusang babae? Opo. Ma! Yun pala yun. Tapos na. Wala na akong apo. Ngayon, dapat ba akong biglang maglaho? Chenyang! Oo, dalhin ko na siya sa ospital. Anong ginagawa mo? Ma! Sasamahan kita sa ospital! Anong ospital? Ako na lang pupunta mag-isa. Ha? Ano ba yan? Wala nang mahal kong apo. Gusto mo ba na pati mabait kong manugang mawala rin? Yung binanamang babae na yan, halatang-hata naman ayaw sa'yo. Parang dagan ang gusto uminom ng gatas ng pusa. Bilisan mo at dagdagan mo ang good impression mo. Sasamahan mo na kita sa ospital tapos babalik ako. Pwede ba yun? Kakainis ka talaga. Nung bata ka, umawak ka ng pamalo. Akala ko paglaki mo, pangnenegosyo ka. Na mapapagkabinata ka lang. Wala kang pakialam. Bilisan mo na. Kapag nawala sa akin ng manugang kong babae, hindi ba tayo tapos? Magmaniho ka na. Ma! Ibigay mo naman sa akin ang wallet ko! Shishi. Hindi ako makaluma, pero tungkol sa inyo, hindi ako sang-ayon. Nakalimutan mo na bang nagkaraan mong kasal? Tingnan mong pamilya nila, malino na mayam at makapangyarihan. Hindi ko hinihiling na magpakasal ka sa mayamang pamilya. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ka at masaya sa buhay mo. Kaya ang kasalang ito, kalimutan mo na lang. Ma,
Isa lang siyang assistant, hindi siya CEO. At saka, mabait siya sa akin. Kung ayaw mo sa kanya, iiwan ko siya agad. Ma, 3 pang palarong mahirap hanapin. Pero ang laking may 2 paa, napakarami. Ako pa ba, isang little princess? Mawala ng prinsipe? O siya. Ang kulit mo talaga. Di ba dapat nasa ospital na kayo? Bakit ikaw lang nandito? Nasaan manugang kong babae? Eh di halata na tinatanggihan na siya. Ano pa ba? Isa siyang palakang may 3 paa. Natural lang natanggihan ako. Mukha pa lang, parang wala ng pag-asa. Maglakad ka pa uwi. Hoy! Bakit ka nandito? Tita, narinig ko na kalabas ka na sa ospital kaya dumaan ako para kumustahin ka. Umalis ka na agad. Hindi pa po ako kumakain. Nagkakainis kang tingnan. Sayang ka kung hindi ka magiging best actor. Sheshe, bakit mo siya tinatrato ng ganyan? Ma, hindi mo alam kung ano talagang ugali niya. Hindi siya ganyang klaseng tao. Tita, kayo pa magutos. Ako na po ang gagawa. Shishe, hindi ka pa ba tutulong dito? Eto na. Tignan mo nga. Tignan na nga, Len. Asawa ka ba ng Ren at wala kang ginagawa? Busy ako. Sige na, puntahan mo. Saan ako pupunta? Pupunta na nga ako. Gusto ko makita kung hanggang kailan ka magmamatigas. Sandali. Po? Ang pamilya niya, hindi alam na ako ang CEO ng Fu Group. Akala nila assistant lang ako. Huwag kang magkakamali. Ha? Assistant? Bakit ka tumatawa? Bilisan mo na! Ay! Bye-bye. Anong ginagawa mo? Huwag mong kalimutan ang kasunduan natin at tungkol sa multa sa paglabag. Kung hindi, pati si Wanwan magbabayad. Ang ginagawa mo labag sa kasunduan. Oh. Huwag kang mag-alala. Mayos ko na pamang mama mo. At katatawa lang din namin kanina. Yung sekreto mo, hindi ko rin naman sasabihin. Anong sikreto? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bakit ka ba kinakabahan? Hindi ko naman dinediscriminate ang mga lalaki. Kalma ka lang. Mukhang talagang napapansin kung apektado ka. Tama ng pang-aasar. Aalis na ako. Ano bang kaguluhan to? May bagong chismis akong nakuha. Wala ra relasyon ng president at ng special assistant. Saan mo nakuha yung balita? Baka naman fake news niyan. Anong fake? Yung special assistant mismo ang nag-deny. Baka naman, mas lalo na niya tinago yung totoo. Lagot ako. Alam mo ba? Yung si President Fu at yung assistant niya, sila rin makasintahan. Baka bisexual siya. Pagka-bisexual siya. Goshi, anong klaseng reaction yan? May naghahanap sa'yo bukas sa opisina ng presidente. Ganun ba? Hindi ka pa nakapunta sa opisina ng presidente? Yan yung pinakaloob na silid sa pinakataas. Sige. Pasok. Ayos yung pananalita mo. Umuwi ka raw mamayang gabi. Maganda ka na. Magsalita ka ng maayos, huwag kang lumapit. Anong ginagawa mo? Yung tungkol sa pagkikita kay tita mamaya, tinanggap ko na. Aalis na muna ako. Nakakatakot siya. Mas mabuti siguro iwasan ko na siya. Ano na naman to? Ma, halika. Ito, shishi, mga pampalusog ng gamot na nanahanap ko. Napakahusay ng bisan yan. Malakas pa naman ang katawan ko, hindi ko na kailangan yan. Kahit pa isang hindi pagkakaintindihan lang tungkol sa apo ko. Pero ngayon, tamang-tama para maayos kong alagaan ang kalusugan mo. Makulit ka, ikaw rin. Ako rin? Makulit ka, ikaw rin. Ako rin? Yan ang napapalam sa pagtatawa. Oo nga, kailangan niya. Kailangan niya. Ha? Sobrang bigat ng negatibong enerhiya. Kailangan ng matinding pampalakas. Ano bang sinasabi mo? Para nito sa kakabuti mo. Saktong-sakto. Ito, yung lahat ito.
Ma, ayos lang ako. Hindi pwede. Kailangan mong inumin. Shinshi, ikaw rin. Ha? Yan ang napapala mo sa pagtatawa. Importante ito. Naaalala ko, meron pang resita. Ubusin niyo lahat. Walang matitirang kahit isang patak. Ikaw, Sige na, Shansi. Huwag ka nang mag-alala. Ngayong gabi, kayong dalawa dito na matutulog. Bukas, dadalhin ko kayo sa doktor. Ngayon, aayusin ko muna ang kwarto ninyo. ha? Ma, Nandito ng kwarto ninyo. ma! Ma! Tigilan mo na. Alam ko naman kabisado mo ng ugali ni Mama. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. paano mo naman nasabi? Bakit? May pagkakataon palang natakot ka rin? Tiisin mo lang ngayong gabi. Bukas ng umaga, bukas na ang pinto. Kung hindi lang dahil, isa na sana siyang mabuting tao. Anong nangyayari sa'yo? Ayos lang ako. Ganyan ka na nga tapos sasabihin mong ayos ka lang? Anong ginagawa mo? Ayos lang ako. Naka-recover na ako. Maliligo lang ako. Hindi ko inaakala siya ka palang tunay na baliw. Bakit? Gusto mo makita kung anong ibig sabihin ng pagiging masama? Wala akong alam. Wala talaga akong alam. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Mr. Fu, anong nangyayari sa'yo? Lumayo ka! Lumayo ka! Ako ito. Si Gushi. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Sandali lang. May darating para iligtas tayo. Gusi! Ikaw nga! Natagpuan din kita! Anong ginagawa mo? Sinasabi ko lang, lumabag ka sa kasunduan. Akong may pagkukulang. Ang tanga ko. Paano naman siya magiging si Yunsi? Si Yunsi ang maayos at edukadong anak ng pamilyang Gu. Siya. Hayaan na lang natin. Yunsi. Nasaan ka ba talaga? Sisi, tingnan mo kung anong gusto mo. Yun ang kainin mo. Lagot na. Sigurado wala na itong pag-asa. Ay, kailan ko kayo makakargang apo ko? Chancy, kumain ka na. Samahan akong hanapin ang dakilang guro. Dakilang guro? Busog na ako! May iba pa kaming gagawin. Busy kami. Aalis na kami. Ha? Hoy kayo! Anong meron sa dakilang guro? Bakit ka ganyan mag-react? Pumasok na tayo sa trabaho. Dakilang guro? Huwag mong itaw ang problema mo. Paggamot mo. Napakabobo talaga. Imposibleng siya si Yunsi. Hoy! Sabi mo na lang kung isama. Wala yan sa kontrata. Kung may oras ka, mas mabuti pang umiti ka na lang. Nababaloy ka na talaga. Gusto mo bang mamatay? Sisi! Halika na. Ayokong pumunta. Halika na. Sumakay ka na. Ha? Gusi, kailan kayo kinasal? Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? Gusi, kailan kayo kinasal? Paano mo nalaman? Sino nagsabi sa'yo? So, totoo nga. Lang Yuwei,
Hindi naman dapat alam nila ni Uwea. Pumunta siya sa kumpanya ko nung araw na yon pagkatapos ng gulo niya. Siya nga yun. At sino pa nagsabi sa'yo? Sikreto pa rin ito. Hindi pwede ipagsabi sa iba. Sikreto? Pati ba naman kasal sikreto? Anong klaseng tao ba ang pinakasalan mo? Ihatid mo ba ako sa trabaho o hindi? Aalis na lang ako. Ihatid na kita. Pwede ba? Wow! Si John Shengling yun na. Bakit parang close kayo? Siya ang dating boss ko. Hindi naman kami close. Huwag kayong mag-imbento. Nakita ko na nga eh. Hinahatid ka niya sa trabaho. Tapos sasabihin mong hindi kayo close? Kaya pala nang wala si Miss Liang nung nakaraan. Yan palang dahilan. So totoo pala na may plan ang pamilya Liang at Jiang na pag-design sila sa kasal. Pero wala rin pag-asa. Hindi mo ba nakita si Jiang Shengling na parang gusto si Shengsheng? Gusi, bilis. Kunin mo ko ng autograph. Tama na yan. Hindi naman siguro nagkakomplikado tulad na iniisip ninyo. Wala ba kayong trabaho? Gusi, halika sandali. Sige. Panalo mo na para mapakitang gilas. Ayusin ng kliyenteng na to. Sige po. Gusi, hindi ako makapaniwala na makakalusot ka pa rin ngayon. President Fu, kung ganyan ka masyadong pa-cool, walang silbi yan. Kung wala ka namang ginagawa, hindi kita tutulungan kung pupunta ka sa Africa para magsaka. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Gwapo, mayaman pa, at isa pa siyang swerte na lalaki. Ano pa? Ituloy mo lang. Hindi. Kahit gaano pa siya kayaman, hindi siya kasing yaman mo. Pero ang pagiging sweet niya... Mr. Fu, nasa tabi ka na nga niya. Kumaagaw pa yan ni Jiang Xingling na batang hamog pa lang. Nakakahiya yan. Sobrang nakakahiya. Ano bang pinagsasabi mo? Ngayon pala isang magandang pagkakataon. Si Chan Chan, pinapahirapan siya ngayon. Kung sa panahong ito, ikaw ang sasagip sa kanya, lamang ka sa 100 milya kay Jiang Xingling. Katulad ka rin pala talaga ng dati. Sobrang sipag mo sa trabaho. Huwag ka nang mabigyan ng regalo sa akin. Pati pagkain. Tayong dalawa, imposibleng mangyari. Pero kayo ng lalaking yun, posible? Ikaw nagpakumbaba, ni hindi ka man lang niya tinutulungan. Ang lalaki ko, ako lang pwede magsabi sa kanya, walang ibang may karapatan. Ang lalaki ko, ako lang pwede magsabi sa kanya. At saka, sa aming dalawa, siya ang may kailangan sa akin. Hindi ako nangangailangan sa kanya. Pero ako, kailangan kita. Tumigil ka na nga. Teka, hindi pa ba malinaw kayo ang Master Jiang? Bakit patuloy ka pa rin ng gugulo? Kasal na kayo ni Gusi? Anong pakialam mo? Tandaan mo ito. Ang taong akin, huwag mong pagnasaan. Gusi, tingnan mo, lahat ng ito ay para sa'yo. Galing lahat kay Jiang Xingling. Sabi mo hindi mo siya kilala. Maghahanap ako ng tamang babalik nito. Ibabalik? Ito? Ibabalik lahat ito? Sayang naman. Tama na yan. Bumalik na kayo sa trabaho. Masakit sa puso. Bilisan niya at dalhin na. Kung magtatagal pa, baka hindi ko na kayaning iwan yan. Ang galing niya, hindi man lang nagbagong itsura. Kung ako yan, iyak na ako sa sakit. Paano niyo nalaman na hindi rin ako nasasaktan? Chensi, hindi ka pa rin nagbabago. Manager Chan, magpigil ka. Chensi, ilang beses na kitang hinanap itong mga araw. Lagi mo akong iniiwasan. Bakit kang malamig sa akin? May asawa na ako. Ang mga nakaraan, huwag mo nang ungkatin pa. Asawa mo si Gushi, di ba? Huwag mo nang usisain ang buhay ko. Chensi! At isa pa, ayokong guluhin mo pa ang mama ko. Chensi! Yan si Gusi. Hindi naman totoong nararamdaman niya sa'yo. Tingnan mo, ganyan siya. Babaeng marubok at pabago-bago. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Chensi, sa lahat ng taon ko sa abroad, lagi kitang iniisip. Parang may dugo siya ng lobo. Si Jiang Shengling nga, walang laban noon. Ngayon pa kaya habang nandito pa ako, siya pa kayang mananalo? Oo nga, walang laban. Mukhang may pagtingin pa rin si Chensi sa akin. Gusi? Chensi, alam kong mahal mo pa rin ako. Hindi tama. Paano kung nabulag lang siya? Tama, baka kaya niyang gawin ang mga bagay na yan. Nahiya at tumakbo palayo. Ngayong gabi, dapat mapasakin siya. Chensi,
Alam kong may puwang pa rin ako sa puso mo. Mahal pa rin kita. Manager Chan! Ipadala mong mga ito sa address na ito para kay Mr. Zhang. Ito lahat? Oo, bilisan mo. Kung hindi, baka hindi ko na ituloy. Sige po. Tapos na. Ang sakit sa bulsa. Mahigit 200 ang bayad sa shipping. Ang laki ng pinsalang ginawa ni Jiang Xingling. Bakit ka nandito? Dito ako nagtatrabaho. Nakalimutan mo na ba? Nakakahiya. Sigurado nakita niya kanina. Anong kakatakot mo? Nakakahiya lang naman. Wala namang nawalang pera. Bakit ako natatawa? Chan, lahat ng gusto mo, hindi kailangan nabigo. Ngayon, ay ganoon din. Akin na yung susi. Ha? Bakit mo kailangan ng susi ng sasakyan ko? Ginagaw mo lahat para hindi malaman ng asawa mo na mamahaling kotse ang minamaneho mo. Gets ko na. Ang dami mo sinasabi. Kasalanan mo ng lahat ng ito. Inggit ka lang. Ikaw talagang malanding babae. May asawa ka na nga. Mga akit ka pa kay Shengling. Pwede ba? Kung manglalait ka, gumamit ka naman ng bagong salita. Hindi ka ba tinura ng teacher nyo? At saka nga pala, nakakatanda ang pagiging palaging galit. Tingnan mo yung mukha mo. Puro kunot. Mas palinaw pa yan kasi sa plano mo sa buhay. Ikaw? Tama na. Sino nagsabi sa'yo na kasal na ako? Anong pakialam mo? Sa ugaling mong yan, siguradong marami kang kaaway. Si Chanchan ano? Anong sinabi mo sa kanya? Wala naman akong sinabi. Tsaka kahit meron pa, ano naman? Mas mabuti pa na ito na huling beses na guluhin mo ako. Wala nang susunod pa. Malanding babae, hindi ba pwedeng mong salita? Binabalaan kita. Wala nang susunod pa. Tinatakot mo ba ako? Hindi ako natatakot sa'yo. Siyempre, hindi ka natatakot sa akin. Pero si Jiang Xingling, anong balak mo? Kung bumalik ka pa parang manggulo, wala akong pakialam at aagawin ko si Jiang Xingling sa'yo. Gwapo na, mayaman pa, maganda pa ang katawan, at mabait pa sa akin. Kanino pa ba ako lalapit para humingi ng hustisya? Huwag mong subukan! May asawa ka na! Ano kung kasal na? Pwede namang makipaghiwalay Makipaghiwalay? Oo nga, makipaghiwalay at sumama kay Jiang Xingling. Anong sabi mo? Sabi ko, makikipaghiwalay ako para sumama kay Jiang Xingling. Malanding babae ka talaga! Sabi ko na nga ba, yung ugali mo yata ay parang bata lang. Ikaw! Anong ikaw? Kung patuloy mo pa akong guguluhin, kukunin ko si Jiang Xingling sa'yo. Ikaw, hindi mo siya makukuha. Ay, parang bata talaga. Pero bagay naman sila ni Jiang Xingling. Sa totoo lang, socks lang dalawa. Ay, nasa ICU na nga ako. Ako pa ito nag-ayos ng love life ng iba. Tapos siningil ko na lang siya ng bayad sa delivery man lang. Sa ugali niyang yun. Kahit bigyan niya ako ng 2,000. Kulang pa. Kalakuhan talaga. Pero ko pa naman yun. Bakit ka bumalik? Kanina lang sabi mo ihahatid mo siya ng maayos pa uwi. Nagkakamali ka! Nag-aaway na naman? May gulo. Nag-aaway na naman? May gulo. Ano? Ako, hindi na ako magkakatiis. Madam, huwag ka munang magmadali. Paano ko hindi magmamadali? Nang wala na nga ang bata. May iniinda pa si Shensi. Iniindang karamdaman? Baka naman nagkakamali ka. Ay nako, siguradong dahil doon kaya siya nagalit. Sabi ko na nga ba? Ipatangin mo siya sa doktor. Hindi pwede. Kailangan ko agad tawagin si Chichi pabalik. Ay nako. Ano ba yung narinig ko kanina? Ganon ka apurado? Bakit mo ko tinatawag? Shensi, hindi dapat kita iniwas sa oras ng kagipitan. Manager Chan, gumalang ka naman. Ayoko. Kung galit ka man sa akin, hindi kita masisisi. Kahit maiba ka na, lahat ng ito, kasalanan ko. Tawarin mo na ako. Lasing ka ba? Shensi, mahal mo pa rin ako, hindi ba? Sisi? Ayos lang. Magpatuloy lang kayo. Sisi?
Shenyang, halika dito agad. Ihatid mo si Manager Chan. Lasing na siya. 10 minuto lang. Sisi! Gusi, ikaw na naman. Ang hirap-hirap ko nang mahanap siya. Sisi! Halika dito. Anong ginagawa mo? Dumistansya ka naman. Ako, Anong ako? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa mama mo. Naniniwala na ako ngayon na hindi ka ganon. Isa kang, pag may bayad, pinakatahimik ang bibig. kami ni Chan Chan. Wala naman kaming relasyon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala naman akong iniisip na iba. Tayo namang dalawa. Peke lang talaga. Kung sino namang kasama mo, wala akong pakialam. Si Manager Chan, medyo maarte. Pero bagay siya sa'yo. Sakto lang. At isa pa, pagkasabihan niya sa Chan Chan nyo, huwag na niya akong guluhin pa. Pinapapunta niya ibang tao para magpanggap bilang ako. Yung problema sa kliyente, ako na nag-aayos. Pero kapag naulit pa yan, Ikaw... Ma! Sisi! Sisi! Anong ginagawa mo? Lumayo ka! Ma? Halika. Sisi, hindi ka ba pagod? Kung pagod ka, magpahinga ka muna. Ma! Ako ang tunay mong anak. Sisi, huwag mo nang patulang sirang ulong batang yan. Kung may sama ka ng loob, lumapit ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Huwag mo akong bastusin ha. Kaunting pakumbaba naman. Sisi, alam ko may problema sa katawan ng batang ito. Ma! Pero huwag kang mag-alala. Napaka-advance ng medisina ngayon. Madali lang yung gamutin. Kaya huwag kang basta-basta susuko. Ma, nagkakamali ka. Ay nako, nagkamali pala ako. Ma, sumusobra ka na. Ay grabe, talagang nagkamali ako. Halika. Makinig ka sa akin na. Itong doktor na to, parang si Woto sa panahong ito. Espesyalista sa lalaking may karamdaman. Eh, Halika. huy, tulungan mo naman ako. Wala nang magagawa si baby dito. Hintayin mo lang ako. Makinig ka. Hindi ito simpleng bagay. Kailangan mo seryosohin ito. May lihim na resita dito. Ma, maayos naman ang katawan ko. Wala akong sakit. Higilan mo na yung kung ano-ano. Oo na, alam ko. Wala kang sakit. O siya, sige. Gets ko na. May lakad pa ako. Mauna na ako. Oy, mag-ingat ka sa paglalakad. Mag-ingat kayo. Opo. Pitawan mo ko. Sabi ko na nga ba, bakit bang tingin sa akin ng babaeng yan ay parang matinding kaaway? Kami nun ay... Ano mang relasyon ninyo, wala akong pakialam. Tandaan mo lang mga kasunod sa pagkikipagtulungan. Tara na. Kasunod sa pagkikipagtulungan, sabi ko na nga ba, may problema talaga sila. Manager Tian. Shenyang, Diyos ko, mas mahusay ka pang magpalit ng mukha kaysa sa magparitoke. Kushi, mas mabuti pa. Huwag kang magkaroon ng kahit anong baho na mahuhuli ko. Totoo ngang peke sila. Pusa. Kaya pala ganun. Isang hayop lang, naglalakas to pangkalbanin ako. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang bumalik dito? Chancy, napulot ko to kagabi. Isang pusang gala. Tingnan mo, kawawa naman siya. Hindi rin ako marunong mag-alaga. Tingnan mo nga. Hindi ito pusang gala. Naliligaw lang to. Nakakaawa rin. Kung hindi mo kayang alagaan, ako nang bahala. Sa palagay ko, malapit na rin siyang hanapin ng may-ari. May amo na nga siya. Pero ako, mag-isa pa rin. Chancy! Chancy! Ma, Miss Chan, may gusto kong sabihin sa anak ko. Maaari ka nang umalis. Chancy! Tita, aalis na muna ako hanggang sa muli. Matandang bruha, sinisirang plano ko. Si Sisi, bakit siya nagagalit? Huwag mong sabihin dahil sa maliit na babaeng yun. hindi naman. Nagtatrabaho ba siya sa kumpanya mo? Oo, Siya bang laging nag-aaway kay Sisi? Ay, nagsisilo si Sisi, sigurado ako. Kailangan ko mag-isip ng para aliwin si Sisi. Napakabuting manugang. Huwag mo sayangin. Anong gagawin natin? nagsiselos siya. So ito nang ang selos. Tama. Ang pusa. Anak ko. Shensi, Ha? yung asawa mo, mawawala na sa'yo at ngiti-ngiti ka pa.
Eh anong magagawa ko? Kapag galit siya, nakakatakot talaga. Grabe naman. Yung babaeng mukhang mabait lang, kinamay pang pusa para akitin ka. Dalhin mo yung pusa. Ikaw walang face value, pero ang pusa, meron. Ano mang tinutulala mo dyan? Yung asawa mo, sasama na sa iba. Eto na! Hindi na magkakascore yung batang yan. Ay, ang sakit ng ulo ko. Masakit talaga. Ganito siguro mukhang kawawa. Bakit ka nandito? Namiss niyang pusa mo! Ang pusa lang ba? Ay, wala akong anumang relasyon kay Chan Chan. Wala lang yun. Wala lang. Matagal na kami magkaklase. Pumunta lang siya para tumulong. Magkaklase lang. Tungkol sa kumpanya, yung mga chismis. Normal lang ako, wala akong ginagawang masama. At yung sinasabi ng mama ko, munang paniwalaan. Alin doon? Alin yung kung ano-ano sinasabi? Sigurado ka bang nagmaang-maangan ka pa? Talaga? Ha? Talaga? Ha? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, huwag mo kong alalahanin. Ano ba yung pag-aarte mo? Nung sinaktan mo nga ako dati, hindi ka naman ganyan kahina. Okay lang, Shishi. Sigurado, nawala lang siya sa sarili. Nag-init lang yung ulo niya. Hindi ko na palalakihin. Sasama na lang kita sa ospital. Fu Jianxi! Ikaw ang CEO ng Fu Group, tapos magpapaka-inosente ka dito? Nagpapa-cute? Wala ka bang kahihiyan? CEO ng Full Group? Fu Chinsi? Sisi, pakinggan mo muna ako. Totoo ba na ikaw ang CEO ng Full Group? Sisi, hindi ko intensyong itago sa'yo ang bagay na to. Wala rin yon. Lahat naman ito, kontrata lang, peke lang din. Peke, alam ko na! Imposibleng mapagkasal ka ng biglaan, Sisi. Sisi, Umalis ka na! oo. Pati na rin ikaw! Alis! Ikaw rin! Umalis ka! Oy! Yung pusa. Isama mo maruming pusa! Lumayas ka! Uy, Fu Xinxi. Hindi mo na kailangan pumunta sa ospital? Kung ikukumpara sa'yo, mas malaki ang chance ako. Fu Xinxi, wala kayong kontrata! Wala kayong kahit anong relasyon! Mr. Fu, ito ang mga kumpanyang balak nating bilhin. Ilan sa kanila ay matitigas ang ulo. Ganito kalit na bagay at hindi mo pa maayos. Ano bang silbi mo? At ang mga proposal na ito, ikaw nang magpasya. Ikaw na bahala. Di ko pa nga sinasabi kung ano yan eh. Nag-aaway ba kayo? Imposible naman. Oo nga. Kayo pa, hindi kayo mag-aaway. Pero narinig ko, magre-resign na raw siya. Ito na ang kanyang resignation letter. Ano? Akala ko ba hindi kayo nag-aaway? Ikaw na humawak sa kasong ito. Sigurado ka? Bakit? Hindi mo kayang hawakan? Malaking tao yan ha. Kung di mo kaya, ayos lang para sa katulad mong baguhan sa larangang ito. Ang ganitong kaso, medyo mahirap na naman. Tatanggapin ko. Itong si Chan Chan, mukhang hindi na natin siya pwedeng panatilihin. Pero hayaan muna natin siya sa pagkakataong ito. Ayos na rin. Masaya ka na? Kampante na ako. Sinasabi ko sa'yo, maghanap ka ng karelasyon. Kung hindi, pagtanda mo, pati si Wuda lang ay mag-aabot ng gamot pero sa'yo wala. Si Manager Chan, binigay sa'yo ang kasong ito? Yung taong ito, hindi siya basta-basta. Kahit ikaw ay bigatin din, naawa pa rin ako sa'yo. Ha? Hindi mo alam? Ay, mas lalo akong naawa sa'yo. Kwento nyo nga. Pero teka, hindi mo talaga siya kilala? Imposible naman yun. Ako, tagahanga siya ni Jiang Shengleng. At sobrang tagahanga pa. Baka nga, nagkita na rin kayo. Siguradong hindi pa. At saka yung pamilya niya, makapangyarihan din. Sikat sila sa papunan ng kahit maliit na mali. Ay, bahala ka na sa buhay mo. Gagawin ko ng trabaho ko ng maayos.
Ano bang klaseng panlasa yan? Sasabing artista ka pa? Anong klaseng mga bagay yan? Dapat mo nang palitan. Lahat ng sinabi mo, tama naman. Sa totoo lang, ayaw ko sanang pumunta. Pero, dahil ka mismong lumapit sa akin at inimbitahan mo ako bilang matalik mong kaibigan, kaya nandito ako. Aba, salamat naman sa pagbibigay ng oras mo. Isang karangalan para sa akin. Sino ba may sabi na ako ang pangalan ng anak ng pamilya Meow? Ang pagkaumahan sa mga artista ay isa na iyan. Pero ang sobrang pagka-addict mo, ngayon ako nakakita ng ganito. Siyempre naman, paano mo akong maikukumpara sa'yo? Tiis-tiis lang. Makaganti lang ako kay Gusi. Walat nung kahirap-hirap. Sige na. Huwag mo akong biguin. Chan-chan, ang bagay na ito, mas mabuti huwag mo sirain. Kung hindi, makikita mong bagsik ko. Gusi, kung may mga piman sa'yo, sabihin mo lang Hindi mo na ako kailangang istorbohin pa, Mr. Fu. Gusi, hindi ko naman sinasadya yung dati. Hindi ko rin inakalang... Mr. Fu, tayo nasa kasunduan lamang. Huwag kayong mag-alala. Sisigurin kung susundin kong maayos ang kontrata. Gusi, nagsiselos ka ba? Ha? Tapos ang trabaho ko. Bahala ka na, Mr. Fu. Ay, ihahatid na kita! Si Chan-Chan, pumunta sa ibang bansa kasi may nangyaring hindi maganda. Dagdag pa dyan. Ang relasyon yung dalawa, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Gusi, kailan kang matura ng leksyon, hindi ba? Fushensi. Buksan mong pinto at ilaw! Ay, Fushensi, huwag kang mag-alala. Nandito ako. May darating para iligtas tayo. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Sandali lang. May darating din na tutulong sa atin. Ikaw ba talaga to? Ikaw ba talaga to? Ano yan? Bukas ng pinto. Shenyang, tingnan mo nga. Kung si Gusi ba ay si Guyen si noon. Nakausap ko na ang mga matatanda sa pamilya ko na ang nanay ni Gusi ay siya rin pala ang may-ari ng Gu Corporation noon, si Shulan. Si Gusi, siya pala talaga ang dating anak mayaman na si Guyen si. Kung ganun, siya palang babaeng nagligtas sa akin noon. Malamang nga, pero ano? Si Guyen si, may kasunduan na sa kasal mula pagkabata. Pero nung bumagsak ang Gu family, yung kasunduan ay parang nalimutan na lang. Ano naman ngayon? Oo nga, wala naman. Pero yung lalaking yon, wala namang iba kundi si Jiang Shengling. Si Jiang Shengling? Ayos lang. Kahit gwapo si Jiang Shengling at isa pang artista, siya at si Gusi ay matagal na magkaibigan mula pagkabata. May kasunduan pa nga silang magpakasal. Matagal na rin naging assistant si Gusi ni Jiang Shengling. Ganun ba? Talagang kahanga-hanga. At saka, si Miss Gu ay pumasok sa trabaho ngayon. Mukhang doon pa rin sa masungit na kliyente. Yung... Ay nako, mabuti na lang at matalino ako. Miss Meow, pakitingnan po ang aming disenyo. Ano bang karapatan para piliin kita? Ang damit na ito ay magsisilbing pagpapakita ng aking imahe. Maganda naman talaga ang imahe ni Miss Meow. Ang damit ay pangpadagdag lang po. Magaling kang magsalita. Tingnan niyo po ito. Nasisiyan po ba kayo sa mga ito? Maski isa. Wala akong nagustuhan. Pero, bakit? May problema ka? Gawin niyo ulit. Hanggang sa makuha ang gusto ko.
Miss Meow, maaari po ba ninyong sabihin kung anong particular na hindi niyo nagustuhan? Hindi ba sinabi ko na wala akong nagustuhan? Hindi mo ba naiintindihan? Ito naman. Anong masasabi mo dito? Tingnan niyo po ito. Sasabihin ko ulit, wala akong nagustuhan. Hindi mo ba ako naiintindihan? Miss Meow, kung hindi mo maintindihan, pwede mo namang sabihin ng diretso. Ang dali-daling intindi nito, kahit bata maintindihan nito. Kasi, ang gawa mo, basura lang yan. Kung magbubudbud ka ng bigas sa keyboard, mas maganda pang gawa ng manok. Hindi ko alam kung ano nagkita sa'yo ni Shengleng, na hindi ka naman kakit-akit at hindi ka pa marunong makinig. Babae ka rin naman. Paano na kaya mong magset ng ganyan kasama laban sa kapwa babae? Ikaw? Anong problema mo? Ang itsura ay bigyan ng magulang at ang asal sa sariling pagsisikap. Walang hiya ka! Sinasabi mong wala akong asal? Sino ka ba? Bata pa lang ako, tinuruan ako ng mama ko na maging magalang. Baka ikaw wala kang mama. Ikaw? Ayos ka lang ba? Miss Meow, mukhang napakabanayad ng blush on mo ngayon. Paano kaya kung paluin ko na lang para lumiwanag? Sino ka ba? At ano ka sa tingin mo? Miss Meow, mukhang limitado ang bokabularyo mo. Hanggang dyan ka lang ba talaga? Baka ikaw ang sunod-sunuran niya. Baka hindi mo pa alam. Ang dami kang lalaki ni Goosey. 3,000 kalaguyo. Isa ka lang sa mga lalaki niya. Basta gusto niyo na makasama ako, tanggap ko yun ng buong puso. Sandali lang. Pati damit, namimili ng tao, pero hindi ka karapat-dapat. At isa pa, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng tanggap ko ng buong puso? Ikaw, isa kang malandi! Malandi! Ang galing mo umarte kanina Yung pagtatago mo ng tanong pagkatao mo, pinapatawad na kita. Umarte? Hindi ko akalain, ang CEO may talento pala sa pag-arte. Hindi totoo yan. Naalala mo pa ba nung minsang may niligtas kang batang lalaki kasama ang pusa? Anong batang lalaki? Dalawa ng kliyenteng ito, maghalo ko ng mas malaki. Di ba't sinabi mong pangit ang disenyo ko kapag natalo ka sa ganda? Huwag mo akong sisihin. Hindi mo na maalala? Ang kliyente nito ay akin. Dahil nawalan ka ng account, dapat lang magbitiw ka. Sino nagsabing nawalan ako? Nagpalit lang na ng kliyente. May chance pa na kung sumali sa Fashion Week. Ikaw kaya, kahit magkasama tayo sa iisang kumpanya, nabagsak mo ako. Anong pakay mo? Tinutulungan ko lang kumpanya na mabawi ang pagkatalo. Kung may sarili kang plano, sana magawa mo maayos ito. Goosey, isa kang tunay na matapang. Hindi lang kayang harapin ang dugo ni Lenly. Pati ang malupit ng buhay. Alam mo na yan. Ay, sabi nga pala, bakit mo pa siya ginalit? Ngayon kasi, may suporta pa siya ng pangalan ng pamilya Meow. Anong gagawin mo ngayon? Wala. Deadma lang. Di pa naman siguradong panalo o talo. Naku, anong ginagawa mo? Trabaho. Nagtatrabaho ka pa? Yung nobya mo, muntik nang maagaw. Hindi nga, hiwalay na naman kayo? Di ba alam mo na siya yung babaeng nagligtas sa'yo noon? Bakit di mo pa rin aminin at ayusin? Mula sa kunwaring kasal, maging tunay na magkasintahan. Pero nakalimutan na niya. Nakalimutan na niya ang pagligtas sa akin noon. Ano ngayon? Ang mahalaga, maagaw mo siya. Sinasabi ko sa'yo, yung Jiang Shengling niyan, sobrang aktibo ngayon. Jiang Shengling? Siguraduhin mo maganda ang bawat pagkain. Dapat imported ang mga bulaklak at pinakamahal na regalo. Dapat kada isang oras may padala. Ha? Kada isang oras? Babalik pa ba ako niyan? Di mas mabuti pang diretsyo ko nang ilagay yung mga bagay sa baba. O hindi pumunta ka na. Hintayin mo ako doon. Jiang Shengling! Jiang Shengling, kahit ano pang gawin mo, hindi ka pa rin mga gusto ni Goosey. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Simula ngayon, huwag mo nang guluhan si Goosey. Wala siyang kinalaman sa atin. Wala akong pakialam. Guguluhin ko pa rin siya. Ikaw, bahala ka, pero tutulungan ko siya. Jiang Shengling, pagsisihan mo ito! Hoy! Ang inutil mo naman na hindi mo pa rin palipad si Goosey. Kung ganyan ka pa rin ka walang silbi, mag-ingat ka. Isisiwalat ko lahat ng baho mo. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Goosey, sisigurado mo mapapahiya ka. Ipakalat mong balita. Gusto kong wasagin ang pangalan ni Goosey. Ang dalagang tagapagmana ng pamilya Meow ay sinasabing makakanluran. Masyadong kinukundina ng lahat. Ang dalagang tagapagmana ng Meow family, pinupuna ng lahat. Si Chinching talaga pinakamahusay. Pinabagsak ni Chinching lahat ng sikat na designer. Ang galing! Hindi ko alam na ganito pala kagaling ang taon na sa tabi ko lang. Masaya ako na kinikilala ni senyo ko.
Masaya talaga. Hindi lang basta masaya yan. Sobrang saya yan. Ang disenyo ng manager, wala ni isang ng batikos. Nagkakaawa talaga. Loke lang daw, pero ganito kalaking tagumpay. Bakit tumagpaka-loke? Hintayin mo lang ang timpala ng kumpanya. Tingnan mo yung mga mata mo. Ang saya mo. Shing, ganitong kalaking karangalan na nasa tabi ko. Siyempre masaya ako. Sige na, trabaho na tayo. Maging loke tayo. Kahit ano pa man, masaya pa rin ako. Gussie, may nagsasabi na ngupya ka online at inlabas pa niya ang sariling design draft. Kawig daw ang gawa niya sa gawa mo. Paano nangyari yun? Original ang gawa ko. Oo nga, nakita ko mismo na ikaw gumuhit niyan isa-isa. Pero, paano ito lumabas? Imposible naman. Hindi pwede. Yung mga bashers na yon, kailangan mong harapin. Ngayon, i-anunsyo ko ang bagong personal changes. Gussie, inaakusahan ka ng opya at sinira mo reputasyon ng kumpanya. Tanggal ka na sa trabaho mo. Tanggal ka na sa trabaho mo. Bakit naman? Dahil isa akong manager at isa ka lang empleyado. Kasi, hindi na natin tutiisin. Tara na, aalis na tayo ngayon din. Kung ayaw nila sa atin dito, meron pa sa ibang lugar, isasama kita. Tara na. Agad na ipahayag sa publiko, ang full group ay nagtangga na isang plagiarizing designer, si Gussie, at isa publiko ito. Kurutin mo ako saglit. Totoo ba ito? Kanina, ang tapang-tapang mo talaga. Masarap maging matapang kahit sandali lang. Pero pag nagsisi ka, wala nang silbi. Huwag ka nang mag-alala. Sabihin mo sa akin agad, may mas malapit ka pa bang plano na nakabang sa kanya? Ano bang iniisip mo? Ay naku, mahal kong Shing-Shing. Susundan na talaga kita kahit saan. Sige na, tara na. Ano? Umalis na ang lahat ng tao. Kumalma ka muna. Ipaimbestiga mo. Gusto ko ng ebidensya. Ano? May nangasapi ng marugang ko? Sino nagkakalat ng chismis? Ako nang bahala sa kanila. Tita, si Gussie, manugang mo ba talaga siya? Hindi naman, hindi ba? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Peke ang marriage certificate nila. Pati ang bata, hindi totoo. Peke ang relasyon nila. Ano? Ay, Chenyang! Gussie, huwag kang magpanik. May mas malaking sorpresa pa na nakakaabang sa'yo. Ma, ayos ka lang ba? Ikaw talagang bata ka? Niloko mo ako? Layas! Ma, huwag po kayo magalit. Aalis muna ako. Tita, susundan ko muna siya. Huwag kang magalit ha. Chancy, huwag kang magmadali. Galit lang si tita ngayon. Chan, umalis ka na. Ayoko na makita ka pa. Tungkol naman sa kumpanya. Maghanap ka na lang ng iba. Chancy, anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ito ng huli mong dignidad. Kung hindi, yung mga nangyayari sa'yo sa abroad, hindi ko na maipipigil ang ilabas. Alam mo ng lahat? Eh, Pasensya na. Ituloy niyo lang. Gussie, hindi to katulad ng iniisip mo. Eh ano bang iniisip ko? Chancy, sinampal niya ako. Yan ay paon interest lang. Dahil sa mga kasinungalingan mo, ayusin natin ito ng maayos. Hindi mo na kailangang magsubong sa kanya. Alam mo naman na kami ay business partners lang. Wala siyang karapatang makialam sa akin. Gussie, wala akong relasyon sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Chancy, narinig mo yun? Wala kayong relasyon. Sobrang kapal ng mukha mo. Bakit ka pa nakatayo dito? Babae ka ba talaga? Hindi ka pa ba nagsawang mga ape? Okay lang magalit ka. Okay lang talaga. Pero dahil ng galit mo, mas masahal pang kasunod. Hintayin mo lang. Wow, hindi ako mapagpanggap. Huy, hintayin mo naman ako. Bitawan mo ako. Yung tungkol sa kontrata, ikaw na nag-leak noon, sa akin na ang pera. Hindi mo na kailangang bayaran ng multa. Kansilado na rin kontrata. At ang anak ni Wanwan, sa akin na rin. Eh ako? Anong ibig mo sabihin? Anong kinalaman mo sa akin? Teka! Ano? Siya pala si Yunse. Hindi ko inaasahan. Hindi Hindi ka pwedeng pumunta. Noong pinagbintangan ng pamilya niya, hindi man lang ako lumaban para sa kanila. Hindi na ako pwedeng manahimik lang. Nung kasasagan ng kumpanya ng Go, bigla itong nalugi. Kasama ka roon. Shengling, isa kang public figure. Hindi ka na dapat masangkot pa sa anumang iskandalo. Kailangan niya ako. Imposible. Imposible? Ilang taon na siyang nasa tabi ko. Bakit hindi niya ako papansinin? Bakit? Hindi ka naman talaga niya gusto. Ayaw niya magkaroon ng kahit anong ugnayan sa'yo.
Paano hindi? Paano hindi? Nung panahon na yun, na-accident yung papa niya. Ang unang nanira sa kanila ay ang pamilya ninyo. Paano ka pa niya magugustuhan? Hindi totoo yan. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? At tungkol sa tunay na pagkatao, ikaw rin ba ang nagsumbong sa media? Oo! Ako nga, simula pagkabata, hindi ko na siya kaya makita na masaya. Lalong-lalo kapag mabait ka sa kanya. Gusto ko lang siyang gantihan. Bakit? Sinampal mo ako. Sinampal ko ang isang babae? Iskandalo, isinuwat ang tunay na pagkatao ni Chingching. Ama, sinadyang pagkabangkarote. Ang anak, nagnakaw ng ideya para magkapera. Gusi, tingnan mo yung balito sa internet. Halika, uminom tayo ng tsaa. Uminom ng tsaa? Bakit ang kalmado mo pa rin? Sa internet, lahat sila binabash ka. Eh anong magagawa natin? Sasagot ako sa publiko. Magandang araw sa lahat. Ako si Fu Shenxi, CEO ng Fu Group. Yung tinutukoy niyo si Chingching Onla, isa siyang empleyado ng Fu Group. Si Gushi, nagbakasyon lang siya ngayon. Hindi siya tulad ng sinasabi ng iba na terminated. Ang pamilyang Gu, nung araw, May iba hindi pa ka naman ba bang sila alam background. na hindi ko alam? Magsasampa ng kasong Sisi. legal. Lele, lumabas ka muna. May gusto akong sabihin kay Sisi. Sige, Sisi. para hindi ka madamay, mas mabuti siguro ang panatili natin distansya. Sisi. Ako. Si Mama, Tara na. Sigurado kung dahil ito sa balita online at tungkol sa peking kasal, tapos issue pa ng plagiarism at yung relasyon mo kay Gu Yunsi. Ganito na lang, sabihin mo ako may kasalanan, isisi mo lahat sa akin. Ay, mali. Sabihin mo na lang na tinakot kita o kaya pagpasok mo, umiyak ka na lang, madaling maawa ang mama ko. Siguradong papasa ka sa kanya. tapos ka na? O kaya huwag ka na lang sumama. Ako na lang ang pupunta. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi ka aalis, ako na lang. Ay nako. Tita, tungkol po sa peking kasal. Kasalanan ng anak ko yon. Natural lang kung hindi mo siya gusto. Sayang talaga, hindi kita naging manugang. Kasalanan ko rin at tungkol naman sa issue ng plagiarism. Yung paninira kay Sisi, yung mga tao, bakit hindi pa naaayos? Ang taga nilang kumilos. Inaayos na po namin. Si Papa, ay nako, nakakaawa talaga. Ang anak namin si Sisi, kasalanan ko. Hindi ko agad nalaman. Sabihin mo, anong gusto mo? Gusto mo ba na buuin muli ang Google? Ha? Tita, magpahinga ka na lang muna. Noon kasi, peke ang marriage certificate ninyo. Sakto naman. Ngayon pwede na kayong kumuha ng totoo. Sobrang nagsisisi ako na hindi ko nasaksiyan ang kasal ninyo. Makikita ko na ito ng personal. Ha? Yung dati po ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Kaming dalawa ay wala na pong anumang ugnayan. Ha? Paano naging hindi pagkakaintindihan? Ka talagang bata ka. Ganito kabuting babae, hindi mo pa naagaw? Gusto mo ba talaga mamatay ako sa inis? Ma, hindi niyo po dapat ako sinisisi. Kasalanan mo rin kasi. Hindi ka naging sapat para kay Sisi. Hindi. Hindi po yun ang dahilan. Ha? May iba pa po kasing dahilan. Tapos na. Wala nang pag-asa. Araw-araw na sa bahay ka lang o sa opisina. Ano yun? Umaasa ka bang may magnanakaw na magkakagusto sa'yo? Ay nako. Ma, tama na yung pag-aarte mo. Sabi ng doktor, wala ka namang sakit. Sisi, tingnan mo. Inakusahan pa niya ako. Tita, hindi po magandang magkunwaring may sakit. Ay nako, ma, mamaya, papuntahin ko si Chanyang para sunduin ka. Bilisan mo. May pag-asa pa nga. Kailangan mo man ng parang para tumulong. Kung hindi, ang anak naming lalaki, walang itsura, walang talento, at hindi marang pasaya ng babae. Siguradong walang makakakuwang nobya. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala ng kontrata natin. Simula ngayon, magkanya-kanya tayo ng landas. Tapos na tayo. Quits na. Hindi ko tinatanggap yan. Mahal kita. Ikaw, Alam kong hindi mo naaalala, pero natatandaan kong liwanag nung araw na yon. Ang ngiti mo. At ang sinabi mo, huwag kang matakot. Nandito ako. May darating para sagipin tayo. ha? Ako at si Chan Chan, walang kahit anong relasyon. Dahil sa puso ko, ikaw lang ang laman nito. Kaya nga, hindi ko siya sinasagot. Ang totoo, nagpakasal na si Chan Chan sa abroad. Pero naghiwalay rin sila. Nakonsensya ako. Kaya, Kaya naman hinayaan mo siyang saktan ako? pinatanggal ko na siya sa trabaho. Tungkol naman sa mga paninira niya sa'yo, nilinaw ko na yon. Kaya naman, totoo bang gusto mo ba talaga ako? Oo. Eh ikaw naman. Ako naman.
Medyo sablay pa rin itsura mo. Pati ang tangkad mo, sakto lang din. Pati ang pagkikitungo mo sa akin. Parang wala lang. Ha? Pag-iisipan ko muna. Uy, gaano mo katagal pag-iisipan? Pag-iisipan ko talaga ng maayos. Ano pa bang pag-iisipan mo? Huwag mong sabihin dahil kay Zheng Xingling yung batang yun. Sinasabi ko sa'yo, kahit may sunduan pa kayo ng bata pa. Paano mo nalaman tungkol sa kasunduan? Ako... Ano? Uy! Sisi, kawawa naman akong si Sisi. Binayad mong pera sa kanila. Bakit ganito pa rin ang trato nila sa atin? Ma, huwag kang mag-alala. Tapos ng lahat ng iyon. Sisi, Huwag mo na akong alalahanin. Umalis ka na muna. Sisi, isusukong mo na ba talaga ako? Pa! Bitawan mo ako! Pupuntahan ko si Sisi! Nahanap ko na siya! Siya si Kuyin Si! Hayop ka! Manatili ka sa bahay. Bawal kang lumabas kahit saan. Totoo bang sinasabi nila na mamatay si Mr. Gu noon? Ikaw ang tumapo sa kanya? Ako ang tumapo sa kanya. Kalokohan! Ang kasal mo, naayos ko na. Maganda ka na. Ikakasal ka na agad. Pupuntahan ko si Sisi! Hindi ko inakala na kahit ilang taon nang lumipas, ay parang multo pa rin siyang sumusunod. Ito na naman. Pakiramdam ko. Malas ako sa coffee shop na to. Miss Gu, umupo ka. Napakaraming iniasikaso si Chairman Jiang. Anong dahilan at naparito ka? Narito ang checking nagkakahalaga ng 10 milyon. Umalis ka na rito. Ang mga negatibong balita sa labas. Ako nang bahala. At nahanap ko na rin ang taong iyon. Ako nang bahala sa kanya. 10 milyon? Ang laki ng galaw mo, Chairman Jiang. Nung paano kumpanya naming Gu, magkano kayong halaga noon? Ang pagkamatay ng ama mo ay dahil sa aksidente sa sasakyan. Isang aksidente lang yon. Wala akong kinalaman doon. Talaga ba? Talaga ba? Pinapangako ko sa'yo, nung nagsagawa ko ng investigasyon, pagkamatay ng ama mo, aksidente lang yon. Ang pagkamatay ng ama ko ay isang aksidente nga, pero ang pagsamantala na siyang tuloy nagpabagsik sa Gu Group ay ikaw ang dahilan. Uncle Jiang, ikaw ang matalik na kaibigan ng ama ko. Sa mundo ng negosyo, walang puwang ang damdamin. Puro kita ang usapan. Kasalanan ng ama mo at wala siyang kakayahan at wala siyang matinong anak. Ikaw lang ang natitirang isang batang babae. Ano bang magagawa mo? Ano bang kaguluhan ang kaya mong likhain? Wala ka talagang pakialam na mabunyag ang katotohanan. Ito ang order ng kumpanya mo, pati na rin ang utang sa Gu Corporation. Imposibleng may hawak ka ng ebidensya. Bakit imposible? Ang kumpiyansa mo naman, akala mo natapakan mo na lahat. Ang mga ebidensya noon, lahat ay sinunog na. Anong magagawa mo ngayon? Ito ang ebidensya. Yung mga recording na yan, puro haka-haka lang naman. Anong magagawa niyan sa akin? Tama ka naman, walang bisang recording na yan sa korte. Pero ang media. Tito, paano kung ibigay ko sa media ang recording na ito? Ano sa palagay mong mangyayari? Anong gusto mong mangyari? Wala naman. Gusto ko lang makipagsundo. Pero ang 10 milyon na ito, parang hindi mo gusto. Bukod sa kondisyon na yan, hinihiling ko rin na huwag mo nang gampalayan ng mama ko. Sige, Isa pa, dapat mong payagan si Jiang Shengling na tupad ang pangarap niya. nakikialam ka masyado. Hindi mo na trabaho yan! Ikaw talaga, mahilig kang manghimasok sa buhay ng may buhay. Ayaw mong pumayag? Isa lang ang anak kong si Shailing. Siya ang tagapagmana ko. Nakatakda siyang mamuno sa negosyo ng pamilya. Kaya wag mo akong turuan kung ano ba talagang dapat kong gawin. Ano ba talagang pakay mo? Lalayo na ako sa kanya. Hindi ko na siya hahanapin. Sige, ako rin. Nangangako sa'yo. Sa loob ng 5 taon, hindi ko na siya pakikialaman. Sige. Ayos. Regalo na to. Libre pa. Sayang naman kung hindi ko kukunin. Nakakalungkot lang yung 10 milyon. Jiang Shengling, talaga ikaw ang dahilan. Kita mo yan? Nag-resign siya. Anong resigner sign? Pinalaya siya. Hindi lang siya makadayuhan. Binastos pa niyang mga kababayan. Inakusahan pa si Wang Xingxing ng pangongopya. Si Xingxing isang sampa lang. Panalo agad. Bumabawi agad. Astig. Narinig mo? Galing daw siya sa abroad. Kinakasa ng South pera. Sa labas, ang dami niyang kaaway. Buti nga. Kasi, hindi kita patatawarin. Lang Yue, mag-usap tayo.
Ayaw ko na makipag-usap sa mga magnanakaw. Pumunta ka sa abroad para magpanggap sa kasal? Walang hiya ka. Huwag ka nang tumawag. Malandi! May pulis sa labas. Inakusahan kang magnanakaw at nagpanggap sa kasal. Pinapalabas ka nila. Anong tingin-tingin mo? Sasabihin ko sa'yo, pinatulan ko si Chan-Chan dahil ginamit niya ako. Ginawa niya akong tanga, hindi naman dahil sa'yo yan. Tayo kasi ay magkaribal sa pag-ibig. Sige. Wala akong kinalaman dyan. Tungkol kay Kuya Shengleng, akin siya. Kami malapit ng ikasal. Sige, sa'yo na siya. Bakit ka tumatawa? Sinasabi ko sa'yo ha. Hindi ka imbitado. Kaya bantayin mo ng mabuti. Tignan natin. Naapi ka ba? Sino bang makakapi sa kanya? Tama rin naman. Ang sisi ko, mabait at mahinhin, matalino at magalang. Bulag ka ba? Hindi naman. Hindi ba peke lang kayo noon? Ngayon, totoo na kami. Kaya nga, bantayan mo si Jiang Xingling para walang problema. Huwag ka lang gumala. Sige nga, ano nagustuhan mo sa kanya? Hindi naman siya kasing gwapo ni Kuya Shengleng. Niwala siya sa talino ni Kuya Shengleng at yung mga mata mo, bulag yata. Hoy, pakinggan mo. Ang husay ng panlasa ko, no? Ikaw yatang may diferensya. At napakabata mo pa, sabi ni Jiang Shengleng, kung hindi mo siya puntahan, pupunta raw siya sa akin. Huy, huwag mong subukan. Kuya Shengleng! Kuya Shengleng! Kuya Shengleng! Sabihin mo, bakit kaya ganito ang naging ama ko? Sisi. Jiang Shengleng! Si Gusi, hindi ka naman talaga gusto. May mana siyang iba. Tinuturing ka nilang kapatid. Nagsisinungaling ka. Ako ba nagsisinungaling? Alam mo sa sarili mo ang totoo. Oo nga. Hindi niya ako gusto. Kung gusto niya ako, bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya ako kinikilala? Oo nga. Walang may gusto sa akin. Patay na ang tunay kong ina. Ayaw sa akin ang madrasta ko. Pati ang ama ko, ayaw rin sa akin. Wala talagang may gusto sa akin. Meron pa. Sabi ko, nandito ko para sa'yo. Hindi ka nga makalakad ng maayos. Gusto mo pang gamutin ng iba. Mas mabuti pang isipin mo ang tungkol sa ating dalawa. Tumigil ka sa pagsunod-sunod sa ina mo tungkol sa atin. Ano pa bang dapat isipin? Halimbawa, ang kasal natin o ang pagkakaroon ng anak natin. Anak? Oo naman. Yung anak ni Wanwan, malaki na. Ako, wala pa ring anak. Hindi pwedeng matalo ako sa kanya. Napakaisip bata mo naman. Uy! Ay, grabe. Ang saya-saya ko. Ayusin mo na agad. Mula sa pagkuha ng marriage certificate hanggang sa kasal mismo. Gusto kong makibahagi. Ha? Ay, medyo naghihinayang pa ako. Pero ngayon, ayos na. Perfecto na. Akong naging saksi ng kanilang pag-ibig. Ang mas mahalaga pa, dati epeke lang sila. Ngayon, totoo na. Ibig sabihin yan, walang problema sa katawan ng anak ko. Ano bang klase ng takbo ng isip mo? Ibig sabihin yan, malapit ako magkaroon ng apo. Itong anak kong walang may gusto noon, ngayon, may gusto na sa kanya. Ay nako, salamat sa mga santo. Ito... Ano pang tinatamay-tamay mo dyan? Oo. Bilisan mo at ayusin mo na. At isa pa, ang bahay kasal, ang silid pang bata, lahat dapat i-renovate. Walang dapat makalimutan. Ang dati ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Maaga saan? Bilisan mo na. Sige. Ay, huwag kalimutang bumili ng pangpalakas. Mas marami, mas mabuti. Halika dito. Tingnan mo, itong mga venue na ito, wala kong nagugustuhan. Bakit ka nag-aalala? Hindi pa pwede sa kumpanya? Hindi pwede. Ang magaling na kabayo, hindi na bumabalik sa O, dati. sige. Kung hindi ka kakain ng damo, ako na lang ang kainin May mo. trabaho pa ako. Huwag mo kong gulin sa trabaho ko. Ay nako, mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin? Hello? Anong kailangan mo? Busy ako ngayon. Ikaw na nga ang boss ngayon. Busy ka pa rin? Senyorita ka nga. Akala mo ba pag boss ka na, uupo ka lang at iinom ng tsaa? Ba't ka sumisigaw? O baka naman, na-disturb ako ang magandang moment mo. Huwag ka nga magsalita ng kung ano-ano. At isa pa, pwede ba sa susunod? Huwag na tayo magkita dito sa cafe na ito. Ha? Bakit naman? Ayos naman dito ah. May tama ka ba sa utak? Nakalimutan mo na ba kung ano nangyari dito? Tigil na! Hanggat di ka pa nakakaipon ng 10 milyon, huwag mo akong lapitan. Tungkol sa nakaraan, huwag mo nang ungkatin.
Oo nga naman, sa susunod, ibang lugar na lang. Sabihin mo na kung ano yan, busy talaga ko ngayon. Ang kasal namin ni Shengleng, pupunta ka ba? Oo, inimbitahan mo na ako? Ako? Bakit naman hindi kita iimbitahan? Sa huli, ako pa rin panalo. Sa huli, ako pa rin. Akong pinagkasal ni Kuya Shengleng. At ikaw, isa ka lang talo ng babae. Bakit naman ako magdadalawang isip? Ano? Baka natatakot kang gulin ko yung kasal nyo. Subukan mo lang. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka kailanman magtatagumpay. Asya. Biro ko lang yun. Ang dali mong lukuhin na. Ikaw talaga, bagay na bagay kayo ni Fu Shengse. Ni ayaw yung maluwi kahit kaunti. Pareho lang tayo. Pagkatapos ng kasal, si Kuya Shengleng ay papasok na sa kumpanya at ako naman ay magre-retiro na sa showbiz. Kaya ikaw, huwag ka nang manggulo sa amin. Aba, hindi pwede. Kung wala ang cute mong sarili, ang boring naman ang buhay ko. Ikaw, baliw ka talaga. Bakit hindi mo ako inibisuhan agad? Kagagaling ko lang kay Ling Yue. Ipinabigay na ito sa'yo, si Jiang Shengleng. Sa huli, pumunta rin siya sa Jiang Group. At hindi lang yon, naglabas pa siya ng anunsyo basta't may kamag-anak na dating nagtatrabaho sa Go Group. Pwedeng lumipat sa Jiang Group at may magandang benepisyo. Hay. Sige na, wag mo na yung isipin. Ikinasal na rin sila sa wakas. Tamang-tama lang, silang dalawa nang maguguluhan. Hindi na makakagulo sa iba. Ay, nagsiselos ka ba? Aba, ako nga. Itinuring ko siyang kapatid. Anong kapatid? Wala namang ganung kapatid ang isinilang ng biyanan ko. Hindi pa nga tayo kasal eh. Kaya tawagin mo muna siya ng tita. Ayaw mo ba talagang pakasalan ako? Boss, wala akong nakita. Mas mabuting may dahilan ka. Paparating na si madam. Sabi niya, isasama kayong dalawa para magsukat ng gown at kumuha ng wedding photos. Pinaparating ko lang. Ayan, tapos na ako. Shh, magpatuloy na kayo. Tara, tumakas tayo. Ha? Eh, ang mama mo. Gusto mo bang maging manika para paglaruan ng mama ko sa mga costume games? Ganun nga dapat. Pero, paano kung matrigger mo siya? Paano kung bumalik ang sakit niya sa pag-iisip? Ano? Anong sakit sa pag-iisip? Ha? Hindi mo ba alam? Ha? Hindi mo ba alam? Ano? Kailan ba siya nagkasakit ng ganyan? Noong na-confine ng mama ko, nakita kong director na may dalang record na pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Hinahanap niyang mama mo. Sige po, salamat po Director. Babalik po ako sa ibang araw. Paalam. Anong sabi ng doktor? Ikaw talaga. Nagbadali kasi si Doctor noon. Mali ang naibigay niyang record. Walang sakit sa pag-iisip ang mama ko. Ha? Paano na ngayon? Bakit? Noong kasing panahon na yon, binigyan ako ng mama mo ng cheque na 10 million. Akal ko kasi ang mama mo may sakit sa pag-iisip, kaya itinapon ko na lang sa basurahan. Ha? Ay, sabihin mo, kung makash ko ang pera, magiging mayamang babae na ako. Magbubukas ako ng studio. Aakit ako sa rurok ng buhay. Anong sa tingin mo? Ha? Sabihin mo, mali bang iniisip ko? Mali na mali ang iniisip mo. Ano? May iba ka bang balak? Huwag mo nang isipin pa. Anong gagawin mo? Tara, kumuha tayo ng totoong marriage certificate. Ay. Sisi, nag-prepare na si mama ng maraming wedding gown at mga alas din. Ha? Nasaan si Sisi? Nandito lang sila kanina. Bilisan mo hanapin sila. Oo. Wala sila sa mga lugar na madalas puntahan. Pero sa di madalas puntahan, doon ko sila nakita. Eh ano hinihintay mo? Pabalikin niyo na sila. Nag-post kasi si Boss Fu sa Moments. Sabi niya, Anong sabi niya? kumuha na raw sila ng marriage certificate. Ano? Hindi na naman ako umabot. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Sigurado si Fu Shensi ang may kasalanan. Nilihis niya si Sisi. Kailangan ko siyang kausapin. Miss Gu, mula ngayon, gabayan mo ako. Ikinasal na nga tayo. Itinali na natin ating mga sarili. Pag nalaman to ng mama mo, baka mapagalitan tayo. Eh kung ganun, huli na siya. Ayos lang yun. Sasabihin ko na lang na itinangay mo ko. Eh gusto naman ako ng mama mo. Sigurado iisipin niya ako na agrabyado. Eh di sasabihin ko sa biyanan ko na ikaw nanakit sa akin. Mr. Fu, kailangan ba talaga natin saktan ng isa't isa? Hindi, habang buhay tayong magmamahalan. Tikman mo. Masarap ba? Masarap. Kukuhaan mo na kita ng juice mo. Salamat, mahal. Ikaw naman, bakit ka pa nagpapagod ng ganito? Si Bailele, magaling naman hindi ba? Huwag kang mag-alala. Mas abala pa siya sa akin.
Oy, sandali lang Fusianse. Hindi ba dapat nasa opisina ka ngayon? Anong ginagawa mo dito? Busy ka ba? Hindi naman. Totoo ba? Ang mas mahalaga, ang pag-alagaan ng mahal kong asawa. Hello? Assistant Han, nandito na siyang Master Jiang. Papasukin mo na siya. Bakit parang ako ang laging nasasaktan? Ako si Fusisi. Ang palayaw ko ay Fuwa. 6 na taong gulang na ako ngayong taon. Sabi ni Mama, nung ipinanganak ako, si Papa raw ang pinakamasaya. Sinong may sabi? Akong pinakamasaya noon. Ipakita mo nga kay mama kung tapos na ba. Kumain na tayo. Ito ang lola ko. Mahilig siyang bilan ako ng kung ano-ano. Apo, gusto mo ba ng ski? Sa Lola, bibiling ka ng ski resort. Ito naman ang mama ko. Ang pangalan niya ay Gusi. Nanalo lang ang studio niya ng award. Sabi nila, isa sa siya pinakamahusay na fashion designer sa bansa. Busy pa si Mama Fuwawa. Maglaro ka muna kay Papa. Ito naman ang papa ko. Ang trabaho niya ay basta si Papa ang pinakamabait sa lahat. Yung ibang bata, bawal manood ng TV basta-basta. Pero ako, Bawal din. Pumunta ka kay Lola. Huwag mong gambalain sina Mama at Papa. tuwing weekend, nasa bahay ko ni Lola. Sabi ni Papa, dapat marunong tayong rumispeto sa matatanda. Kaya nilalaro ko si Lola. Meron din akong tito Han Shenyang. Pero palagi siyang abala. Kaya bihira ko siyang nakikita. Bilisan mo! Ang bagal mo naman! Hindi ako mabagal. Ikaw lang masyadong apurado. Ano? Nagmamadali ka bang para makita ang malit mong Tinatamad ako kasitahan? makipagtalo sa'yo. Ay, Shengling, hintayin mo naman ako. Ako na nagkamali. Yay!